Okay, so I'm very much excited. Grabe. Goosebumps kaayo siya nga kanang. You're sitting with the valedictorian next to you. Nung paano ba ko nung kanang summa cum laude and valedictorian sa among class. Then na-shock sila kay they were not really expecting mahimo kong top sa grabe gud ang akong heart rate ato nga time. Grabe kapaspas kayo kay wala na ako kasabot kung deserve ba na ako niya na ako yung question nga sa akong wala ko yung background sa technology, especially kanang computer. I can consider myself sa una nga computer illiterate. Medyo weak ko in terms of kanang mag-recall gani sa kanang akong natun-an. With that being said, nakoy surprise sa imuha. Magandang adlaw, Golden Paddlers and our online community. You're tuned into CSU's real and impactful conversations from the boat. Welcome to our first ever series, Caps Off Conversations. I am Kirk Flores, one of the university's student ambassadors. Now for today's episode, our guest is someone who managed to debug every academic error and code his way straight to the very top. When people hear the word valedictorian, they picture someone who lives in the library and reads textbooks. But our guest for today is someone who is incredibly low-key, loves his peace and quiet, and if you look closely at his online footprint, he is a secret mastermind behind a legendary Facebook page. Please help me welcome our batch valedictorian from the College of Computing and Information Sciences, representing Bachelor of Science in Information Technology, Wendell Ray Salaum. Hi Wendell, how are you? Kamusta? Thank you so much, Kirk. I am well. Thank you for this opportunity. Actually, I'm very excited for this. I can't wait to answer your questions and basically share everything that I have so that people may inspire about it. Okay, so I'm very much excited. Grabe. Goosebumps kaayo siya nga kanang. You're sitting with the valedictorian next to you, so idol jud ka nako for that. So let us begin with the first question. So, unsa imong reaction or what is your initial reaction the moment you found out na you are the class valedictorian of our batch? Yes. About that, the moment I found out that I was the class valedictorian, I can't really put into words how I really feel that time. Okay, I mean, it is a mix of overwhelm, pressure, something like that. I can't really put it into word, but the very emotion that I had was pressured. I was very pressured. Pagkabalo na ako ato nga time kay I was asked maadto sa registrar, so then they informed me. Pressure kay ko kay I was imagining for the next years makita na ako akong name sa list of valedictorian sa Caraga State University mo tong pressure kayo, pero grateful gyapon ko tungod kay after the sacrifices and eventually ning pay off siya, and I'm grateful for that. After ato is murag nilabay pa og pila ka days before nako gi open up sa ila nga nung kuano ba ko nung kanang summa cum laude and valedictorian sa among class. Then na-shock sila kay they were not really expecting mahimo kong top sa class nga Manawari. So then ako po even ako wala ko na expect ato, pero sila ang sobrang nga murag na shock ato nga time pag inform nako, and then nalipay sila, especially ang akong mga maguwang, akong elder brother, ug akong sister, kay they knew kung unsa ang kalisod sa among kahimtang before, kay wala na gid mi parent, so mo to kabi nakalipay, and their trust, their support were not wasted gid. And knowing nga, I think ikaw ang first ever nga valedictorian nga na-produce sa CCIS, di ba? Yes, murag pero dili ko sure, pero yes. Bitaw. Grabe jud ang mas the mix of emotions, ang pride. And then ikaw ra pud ang only nga summa cum laude sa atong batch. Kinsa day imong anchor throughout your entire journey? Unsay nagpalig-on kang Wendell sa iyahang journey sa CSU? Ako yung pinaka-main anchor. Ako yung dedicate na akong college journey sa ako yung nanay, lola, grandmother. Kay I am an orphan, mangyud. My mother died the day after I was born. And then in 2019, my father also passed away. So, basically, good, at the very beginning, ako yung lola ang nagpadako na ako. Together with my two aunts, akong mga iyaan, duha ka buok. So, sila gyud ang akong reason sa una, elementary to high school nga pag-eskwela na ako. Especially gyud akong lola kay I'm very close to my grandmother gyud. Siya gyud akong gi-consider nga
kanang ako yung mama gid ba kay siya gid ang namat-an ako sa akong buot nga mo'y nagbuhi na ako, nag-aliglar na ako, nag-atiman. Even though wala ko naka-feel o I don't have the opportunity nga maka-experience sa love sa kanang biological mother, pero I did not lack sa love sa kanang mama. Kay in fact, murag tulo ka mama ang nahigugman ako. Nga na siya mo nang grabe na ako nga gi-consider na ako siya nga experience para mo padayon. And sadly po dato, mao nga mas ninglig-on jud sa samot kay before ko nag-enroll sa akong college, before ko nag-enroll sa CSU kay my grandmother passed away months before ko nag-enroll. So basically nahulog nga ako na lang yung auntie ang akong kauban, ug akong mga siblings. Ang akong grandmother nga mo akong gi-consider nga ako ang mama nawala na before pa ako nag-start sa akong journey sa college. And sakit kayo paminahon o hunahon nga even for once wala siya nakatry nga musaka sa stage ang akong lola, wala siya nakatry nga tauran ko og award, tauran ko og medal kay maulaw daw siya sa iyang appearance. Mo gina akong di madawat nga anong maulaw maka nga ikaw akong mama ano ba? Na ikaw man akong gi-consider nga kuan nga nang dili man ka mo musaka sa ako. Mo to nga ako yung dedicate before pigong college nga. Para sa akong lola nga mo ni ang moment dapat nga iya kong tauran. Pero unfortunately iya po niya mabuhat kay wala na po siya. Pero mo ang ako yung inspiration na lang kay iyang advice, iyang memories nga ning pursigi ko tungod kay siya ning salig siya nako. Ning pursigi ko tungod kay nakita niya kung unsay wala na ako nakita sa akong kagalingon. Nakita niya nga naari ko'y capacity gani. Capable day ko mo conquer, capable day ko mo take challenges head on. Nya, ang iyag yung mga advice gid nako ang murag ning tatak sa akong heart. Especially nga mo ay nakapa-fuel nga after all the hardships need kong pursige. Aside from that, ako pong mga igsuon akong siblings. Kay although nagdako ko nga wala sila kayo nakauban, I have known their sacrifices, ilang struggles pod because kasagaran sa ila kay nag-working students. Dito lagi share sa ako mga high school nako nung nagkita-kita mi or elementary o high school nga na kita-kita mi gina-share nila nga pagtarong mo eskwela kay sila sa ilang time, sila sa ilang pagpaningkamot. Bisag way nagpa-eskwela, nag-working sila, even na sila yung mga gipangbati sa lawas. Need gid nila nga mo bangon, need nila nga mo take sa kanang isugo sa ila ganing mga amo kay nag-working students man. Ug di nila gusto nga ma-feel pud na namo, nga maagyan na namo. Una nga nakita na ko unsa sila ka resilient gani. And I admire them sa ilang resiliency kay isa po na sa akong gina-look forward nga ako pong ma-obtain mo nang sila po lang isa sa akong inspiration. And lastly, akong mga friends. Ako mga friends sa college o sa high school. Tanan ako mga friends but most importantly mga friends na ko nga na-meet sa college kay throughout my 4-year journey naka-encounter kog mga tao consider na ko nga friend. Ang ilang pagsalig na ko no kay more than sa pagsalig na ko sa akong kagalingon. And I'm very grateful nga wala sila ni undang og salig na ako kay tungod ana pod I was inspired nga mupadayon gyud. Okay, so grabe pasalamat kita sa imuhang lola kay siya gid ang bantay sa imuha from your early childhood years up until aha niya na kaya. So, paano kabalo siya kung aha man siya karon nga ang iyang apo kay valedictorian sa atong batch and also sa imuhang igsoon and friends kay happy pud sila sa imuhang achievements. With that being said, nakoy surprise Uy, sa imuha. Okay lang, ano kasi mo. pwede ra pero was actually overwhelmed na ko kay na pre surprise kay. Dito. Thank you so much, Kirk. Sa Kichara. Imong duha Sa akong iyaan nga I call them mama. Nagpasalamat mi og dako nga bisan wala na kay ginikanan. Naningkamot ka sa imong pag-eskwela. Og nagbinuotan. Og bisan pa man niabot ang trahedya sa atong pamilya nga nawala si nanay. Wala ka mawad sa paglaom og naningkamot pa aron makabot nimo ang imong pangandoy. Kami isip ikaduha nimong ginikanan. Proud mi kayo sa imo. Congratulations. Thank you Mama Inday and Mama Charina. Thank you so much. Kay even though wala na ko na feel ang love sa isa ka biological mother,
kamo ang naghatag nako og sobra pa nga gugma nga mahatag sa usa ka biological mother sa ako. And even sa akong mama nga nag-anak nako sa akong biological mother gyud, wala man ta nagkita. Magpasalamaton ko nga naabot ko diri tungod ninyo, tungod nimo. Og pasayloa nga nahimo pa ko nga one of the reasons nga nung nawala ka. Because I considered myself as one of the reasons nung namatay akong mama. Kay ang nurse gi-inform na nga akong parents nga dili na dapat sila mag-anak, dili na capable mo carry pa another nga child. Pero naaman ko, naabot man ko. That is why nga pag anak niya, dito lagi siya kutob na wala ko siya. Siyempre, kung wala ko ng tao, dili siya may ngatukod. Pero thankful gyapon ko, grateful kay ko nga naagyapon ko ron. Kay san pag wala ko niya nakita, I know nga dili niya i-consider nga ako ang reason nga nawala siya. Di naman ta ka magitan, ug wala man jud ko kita nimo sa imong naong. Daghang salamat ma. Ug nay daghang salamat nay. Kaning tanan kamo gyud ang victorious ani, dili ako. Kamo ang pinaka-proud, dili ako. Though I be proud of myself, pero kamo ang pinaka-proud ani. Thank you so much. Unta magkita ta, pero sunod sa kay nabo ko'y gusto kong gabuton. Bitaw. Mao gyud akong story. Thank you so much, Kerrick. Thank you very much. So, yes, imong angel sa heaven, proud yun sa imong achievement karon. So, medyo na-emotional ko, but once again, Wendell is our valedictorian for a reason. You are destined for it. So, everyone that is kanang nag-support sa imuha, nga nakita sa imong journey is for sure proud good po sila sa imuha. So, with that being said, let's go back. My next question is, so sa academic, or unsaon nimo pag-deal sa academic pressure? So, di ba, State University is kanang pressure gid siya kay, of course, free education. So, unsaon nimo pag-deal sa pressure, and then, unsa po ang imuhang study habits? Unsa imong mga disciplines, routines, nga ma-maintain nimo imuhang academic record nga excellent? So, unsa man? Medyo lahi ang nahitabo sa ako. I mean, murag na stages kaning agi akong kinabuhi. Ang first stage kay, yung first 2 years na ako sa Caraga State University, I was heavily focused yun sa akong academics to the point nga dili na ko siya balanse akong kinabuhi gani. Wala ko entertainment, like dili ko into games or something para ma-entertain sa akong galingon. Most of my time I dedicate for ACADS lang gyud. And then dito nga murag wala ako sabot sa akong gibati, grabe ka depressed kay wala mo kay way nga ma-entertain akong gagulingon. ACADS lang ko ato nga time. Tungod siguro to kay medyo behind ko compare sa akong peers o sa akong classmates kay I came from a simple community, simple barangay. Wala ko'y background sa technology, especially kanang computer. I can consider myself sa una nga computer illiterate kay wala ko'y computer, wala mi nga sa amua. Even sa among barangay walay computer shop. So wala jud background totally. And then ang akong program sa college kay IT. So need jud ko mo kayod mo study harder para lang nga maka-catch up ko sa akong peers. Kana nga pressure gyud ang isa sa reason nganong nag-isolate ko sa akong galingon, nganong ni-focus ko academically. Ang way nako para ma-handle to or ma-deal to nga pressure kay itong Facebook page. Ning shift akong mindset into something bag-o sa ako from timid nga Wendell Ray into medyo bold nga Wendell Ray. So, tungod ato nga mindset shift, mas na-realize gid nako nga daghan pa day ang kinabuhi outside sa academics. And then the second question is about yung akong study routine or habits. I live by the 2-minute rule. Siguro nakadungog na kano nga 2-minute rule. Rule nga imong embody nga if like task or activity or anything nga imong buhaton nga can be completed within 2 minutes, I will do it immediately. Nakatabang na siya para dili ma-pile up gani ang akong mga tasks, especially kanang mga academic tasks. Pero og dili pud siya mahuman lang og 2 minutes, at least I'll spend my 2 minutes nga masugdan siya. Then another one is I would prepare myself weeks before exam. I'd study in advance para nga pagting exam, ako na lang i-refresh akong memory. I observed nga medyo weak ko in terms of kanang mag-recall gani sa kanang akong natun-an. Short-term memory lang gyud ang akong ang ako like magtuon ko ron, pag sudan na malimtan na din ako nagdali.
So, gina-make sure na ako nga di na ako malimtan by making sure nga ma-familiarize na ako ang topic. Grabe, imagine kanang nindot jud kaayo ang imuhang perseverance. You started from scratch and then karon kanang you graduated, you earned your degree and then valedictorian pa jud ka. So amazing how your effort turned into a milestone nga you will deeply cherish kanang after your academic journey. But my next question for you is, do you have any multo or any regrets towards the journey? Ang program nga akong gusto, which is ang BizEd, major in English. Multo na ko siya kay, muna siya akong first choice. Isayangan ko sa BizEd English kay, although dili ko, ingana ka fluent in English. But isa mo na sa akong gusto nga, i-conquer ang akong fears, especially kanang public speaking or kanang language ng English nga ginagamit sa pag-communicate. Mo nang gusto ko nga mo take og challenge nga i-conquer na nga weakness kay I considered it as a weakness man gyud. Ang akong capacity or ang akong performance in terms of kanang public speaking or kanang mo speak in front of an audience in English kay murag mas improve siguro. So you dream to be an educator. Yes. Bas hindi ay mag-educator ka pero sa IT na. Yes. So are you gonna take up masters after your bachelor's degree or at what's ahead for Wendell? That is actually one of my desire nga mo take og masters kay gusto jud ko magtudlo. If I'm given an opportunity here, I would take it immediately kay mo na akong passion magtudlo and then Dili na ka mag-go beyond sa horizons ka mag-abroad okay. or unsa man. Basically wala po na figure out tanan. Pero since passion ako ang magtudlo, bisan pag na ako yung mga desire nga ingan na natay mga desire nga mo go beyond sa atong perceived nga limits. Pero if you try to pursue your passion man gyud, ba ang work kay murag dili siya bugat, especially if gusto gini mo siya nga ginabuhat. Magtudlo, maka-impart og lessons. If I try to weigh them, mas piliun ako ang magtudlo. Mao gyud akong passion. Okay, so as we go to the ending part sa to ang interview, can you give us, your batchmates, a piece of message of inspiration? So what is your message for them? Just always remember nga life is short. So don't worry too much. Okay? Everything is temporary ra gyud. Ang atong struggles nga na-encounter, ang challenges nga we thought may reason nga mo fail ta, these are all temporary. Ang atong kahadlok mo take og risk. If we try to hold back ang atong mga desire tungod sa atong kahadlok, sayang opportunity. Dapat yun, we have to be bold. Take risks, even if we fail. Because kanang mga failures, those are proofs that we are courageous because we tried. Kaya if mag-worry mo kayo ta, knowing limited na kayo tong time, sayang kayong opportunity. Muadang nagalipay kung sobra kayo tong pag-worry. Everything will turn out well, mampod. As long as ang atong gi-pursue ang atong desire, ang atong kalipay, not necessarily nga hedonistic nga view, pero something nga maka-fulfill nato gyud. Because isa ra nga atong chance sa life, and then pilion pag nimo nga di ka malipay. Okay, so those are powerful words, diba? So you said nga to face your fear, to be bold, and to take risk. So those three things, I think our audience were able to pick that up. So you are the role model that we look up to, especially kami sa imuhang batchmates. Thank you so much for those wonderful words, Del. See you sa graduation day. Or Kita ta po. Kita ta po. yes. Thank you so much, Kirk. So that's much it for today's episode. This has been Kirk for Capsule of Conversations. See you around the campus.